Good morning mga ka-Green Thumb. Assalamualaikum sa mga kapatid natin sa agama Islam. So, dito tayo ngayon sa area. Ang dami na namang hinog. So, yung ating tanim pala mga ka-Green Thumb ay pang third harvest na ito. So, ayan yung amin pong inobserba, no? Nag-spray po kami ng herbicide dito, paikot. So, contact herbicide yung ating ginamit ay ayos naman yung resulta. So, may mga puno na tinamaan po ng blight. Sobrang init na po ng ating panahon mga ka-Green Thumb, kaya yung ating tanim ay medyo nabansot sa sobrang init. Dami na hinog, oh. Third picking namin ngayon. So, maliliit yung ating mga puno na zoom. Yan, ang daming hinog. Mura yung presyo, 70 yung running price dito. Yan, oh. Kita nyo yung lupa. Ayun, may tinamaan ng blight. Daming hinog. Siguro nasa mga 7 to 800 kilos yung harvest natin ngayon. Paman mo reply. Muna itong mga kauban o mag-harvest, oh. Si Kibol, galing ko das Kibol, galambang ikog. Di magwanta. Nangao na mo? Kasi rin, kaya itong i-focus ni Dante kaya mo na itong harvester, oh. Na itong harvestan, no? Namula na. Batik manigkuha ng kamera. May lahay. Tuyukan na itong area. Ano pa tayo makukuha? Basa pa man sa dahon? Kanang patay rasa? Igo mo malamalan yung dahon. Negosyante na rabaras Dante. Tibuganta na. Yan. Namula na. Tinaghan ng hinog. Nga, oy. Medyo naipit kita, di ba? So, bago ang lahat mga Green Thumb, shout out muna dyan sa ating kasamahan, Mr. Al Narciso ng Kambagahan. Yun. Nadoy, namula na. Naingon nag-ketchup. Daghan na kaayog hinog. At shout out din sa ating kasamahan dyan sa Bohol, Mr. Alex Acaso. So salamat sa update po ninyo sa running price natin. Kasi lagi nating minomonitor yung
presyo sa bawat probinsya. So sa Valencia, Bukidnon, shout out dyan. Yan po yung birthplace natin. Shout out dyan sa lahat ng taga Bukidnon. Medyo tumas na yung presyo dyan. So dati nung nakaraang linggo ay 45 per kilo po tayo. Pero ngayon, as per sa atin pong source dyan, ay 60 per kilo na yung atsal. So coming na yung holiday season. Sana makabawi naman tayo. At pati rin sa atin pong kapatid sa Agama, Mr. Jamal Masakal ng Amay Manabilang. Assalamualaikum po sa inyo dyan, kapatid. So ito yung ating tanim ngayon, kapatid. Medyo bumawa yung presyo ng ating pananim. So yan, quality yung ating harvest ngayon. Pangatlong pitas. Siyempre nasa first fruiting pa tayo. Maganda yung mga sizes nito. Umaakyat sana yung mga bunga, oh. Yan, nasa itaas na yung iba. Nasa bantang ibaba. Ang daming hinog. Yan. Estimate ko nito kulang-kulang 1 tonelada. Itong harvest natin ngayon. Yan, ang dami talagang hinog, oh. Pangatlong pitas. Kahapon dito ako, hindi pa to ganito karami. So sa ganitong stage ng tanim ay mabilis yung pagpapahinog ng mga puno sa kanya pong mga bunga. Yan. Maakyat yung mga bunga, makikita natin sa bandang itaas. So ibig sabihin maganda yung pagka manage natin. Kahit kulang-kulang tayo sa tubig. Yan, ang daming hinog. First fruiting pa yan, pero umakyat yung yung mga bunga. Ang dami talaga hinog dito. So yung ating nahuli dito na portion, ito tinamaan pa rin namin to ng herbicide, side clearing. Ito wala pa tayong makikitang hinog dito, puro mura pa yung mga bunga, kasi dito na portion ay nahuli po ito, ay itinanim natin. Hindi katulad dito. Ayan. Ang dami ng pula. Grabe yung presyo natin ngayon, mga green thumb. Medyo nag-oversupply talaga tayo sa atsal. Lawak pa naman tong tanim natin. Ayan, so i-update ko na rin kayo sa tanim natin na watermelon. Nagsisimula na pong gumapang. Ito po yung binasala natin ng carbonized bamboo scrap at saka carbonized rice hull. So, grabe talaga yung presyo natin ngayon. Yain na, at least may maharvest pa rin tayo. So, balot na balot ng ating fungicide. Yan. Ito ay anthracol yung gamit natin. So dahil kulang tayo sa tubig, ang dami pa ring blossom in rot. Pagka ganitong mga stage talaga, yan, daming blossom in rot. Makikita nyo yung bunga, oh. Sobrang dami. Nababawasan yan pagka nagtanggal tayo ng mga infected na mga bunga, katulad ng makikita natin yan. So hindi natin inaantay na
mahinog pa yan dyan para maagang makapagpahinga yung puno sa pagpapakain sa mga bunga na may tama ng blossom and rot. Pagka ganitong mga oras, maganda yung mga dahon tingnan. Pero pagka mamayang ano nito, tanghali nito, makikita natin uhaw na yung mga puno. Yun o, dito mga nauna na to, ang daming bunga. So yung ating mga kasamahan ay pinatanggal natin yung mga tinamaan ng blight. So proven natin mga green thumb, pagka kulang tayo ng solarize sa area ay posibleng magkakaroon talaga ng mas maraming mortality ng blight yung ating tanim mga green thumb. So pinapatanggal natin bago tayo mag-harvest. Pati na mga bunga dong mataktak, paan na lamang pod. So dito kasi flooding area to. Dito, yan dami patay oh. Dito yung na-stuck yung tubig nung time na bago tayo mag-land prep. Medyo malalaki yung tibag ng lupa rito. Hindi natin ganong na pulverize. So merong mga soil-borne disease nakatago. Yan. So yung mga lupa na well drained talaga ay walang gaanong mortality. Dito kasi ay dito naipon yung mga tubig. Daming patay oh. Kanang di pa kay kuyos og bunga, basig madala pa na. Mga 30 minutes ani uga na ni. Dito ang daming mortality oh. Yan. Kasi hindi na to na solarize. Dati yung taniman ng bagyo beans, dinirekta kong i-plat, tapos binalot ng mulch. Yun, hindi na bilad yung lupa, kaya maraming mortality dito. Yan. So dapat talaga meron tayong sapat na pagbilad sa atin pong lupa during the time na nagland preparation pa lang tayo, para maiwasan natin yung ganyang mga kaso. Daghan man ni kayo doy, murag maabot nig dolo sa katunel ba? Ha? So yun lang po muna mga kagrintam. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming.